Magandang araw na muli mga boss. Ang problema ni customer, pag tinapakan niya daw yung brake pedal niya, pakiramdam niya, dumudulas daw itong brake pad niya. Kaya ang ginawa ko dyan mga boss, tatanggalin ko itong gulong para ma-check up ko itong brake pad niya kung manipis na ba siya. Dahil nga sa itong sasakyan niya, ginagamit niya itong panghanap buhay. Ang tinatakbo nitong sasakyan niya, buong Luzon, minsan na umaabot pa siya ng Visayas. Kaya kabisado niya itong sasakyan niya pag mahina ang preno. Unang gagawin ko dyan mga boss, nakita nyo naman diba, tinanggal ko itong 2 bolt dito sa brake caliper. Number 14 yun mga bolt mga boss. Kaya lang nang makita ko itong brake pad niya, makapal pa yan mga boss. Ang problema lang, kakapreno niya ng kakapreno, kumintab itong ibabaw ng lining niya tapos kuminis. Natural, ang pakiramdam niya talaga yan, parang nag-i-slide or dumudulas pag tinapakan niya yung brake pedal niya. Nakita niyo, makapal pa yung brake pad oh. Okay na okay pa yan mga boss. Pag ganyan, nililiha ko lang yan para matanggal yung kumintab or yung tumigas dito sa ibabaw ng brake pad niya. Kaya lang mga boss, wala na rin ako magagawa dahil si customer, bumili na siya ng bagong brake pad. Kaya ang gagawin ko lang dito, tanggalin ko yung kumapit na kalawang dito sa rotor disc, niliha ko yan. After ko siya maliha, pupunasan ko yan ng malinis na basahan. Itong rotor disc niya, kabilaan yan mga boss, kung mapapansin nyo, no, pinupunasan ko yan ng malinis na basahan. Pag okay na siya mga boss, tsaka ko ngayon i-check itong sliding pin. Dahil okay naman siya, ilagay ko na itong bagong brake pad. Ayan na mga boss yung bagong brake pad ni customer. Siguro naman mga boss, sa dami ng bidyong ginawa ko tungkol sa preno, kabisado nyo na kung paano ilalagay ang brake pad, di ba? Kaya lang, iba-ibang sasakyan nga lang. Kaya kung ganito yung sasakyan nyo, ganito naman ang style ng pagkabit ng brake pad na gagawin nyo. Pero kung tutuusin mga boss, puro same procedure lang eh. Magkakaiba lang sila ng pangalan ng sasakyan, pero yung itsura ng brake pad mga boss, hindi naman sila nagkakalayo-layo. Kaya isang brake pad lang muna ang nilagay ko mga boss, dahil alam nyo naman, pag inilagay ko agad yung 2 brake pad, hindi kakasya itong brake caliper dahil nga itong piston nakalabas pa. Kaya ang gagawin nyo dyan, kumuha ka ng matigas na flat screw, tsaka mo ngayon itukod dito sa rotor disc, tapos hilahin mo ngayon itong brake caliper papunta sa'yo para itong piston pumasok sa loob ng brake caliper housing mo. At kung sa palagay mo pumasok na itong piston dito sa housing ng brake caliper, tanggalin mo na ulit yung 2 bolt na ilagay mo dito sa brake caliper, tapos iangat mo na itong brake caliper. O tingnan mo yung piston, pumasok na siya sa loob. Kaya ang susunod mong gagawin dyan mga boss, syempre, ilipat ko muna itong pwesto ng camera ko para makita nyo kung paano ko inilagay itong isa pang brake pad. Ganyan lang naman di ba? Ilipat ko yung camera para makita nyo. Kasi nga, iba na naman itong sasakyan na ginagawa ko. At dahil nakaharap na itong camera, kung makikita nyo, ang paglagay ko ng brake pad, ipasok mo itong dulo ng brake pad dito sa guide niya. Ayan mga boss, yung sa baba. Sa taas, ganun din mga boss. Pasok mo rin siya sa guide, tsaka mo ngayon itulak. O, diba? Pasok na yung brake pad mo. Ilipat ko ulit itong camera mga boss para nakikita nyo step by step kung paano ko nilalagay itong brake pad pati itong brake caliper niya. O dito naman sa brake caliper mga boss, dahil naitulak mo na yung piston niyan, ilalagay mo na lang yan dito sa brake caliper holder mo. Pag maayos na yung pagkakalapat niyan, tsaka mo ngayon ilagay yung bolt na number 14. Sa taas isa, tapos dito naman sa baba, meron din siyang isa. Bali dito sa brake caliper mo, meron siyang 2 bolt na number 14. Tsaka mo ngayon siya gamitan ng box wrench mo, o kaya naman kung impact wrench ang gamit mo, pita mo siya ng maayos. Ganun lang mga boss. Nakapagpalit ka na ng brake pad mo. Tsaka mo ngayon ilagay yung gulong. Syempre naman dapat higpitan mo ng maayos yung mga nut niyan para hindi ka magkaroon ng problema. At dahil okay na ako dyan mga boss, dito naman ako sa kabilang side na gulong. Para makita nyo na rin kung paano kayang papalitan ng brake pad. Syempre, una mong gagawin dyan, i-jack mo muna itong sasakyan mo para umangat yung gulong. Tapos gamit itong impact wrench mo, tanggalin mo yung mga nut dito sa gulong. Pag natanggal mo na yan mga boss, pwede mo na ngayon hugutin itong gulong mo. Tsaka mo ngayon pihitin yung manibela mo pa kanan para maluwag mong matanggal itong brake caliper. Gagamit ka ulit dyan ng socket wrench na number 14 o kaya box wrench para matanggal mo or maluwagan mo yung 2 bolt dito sa brake caliper. Pag naluwagan mo na yung mga boss, pwede mo nang kamayin yung 2 bolt niyan. Pag natanggal mo na yung 2 bolt, iangat mo na dahan-dahan itong brake caliper mo. Di ba napakadali lang naman? Kaya kung ganitong klaseng sasakyan nyo, kayo na yung gumawa, makakamenos gastos pa kayo. At gaya nga ng sinabi ko sa inyo mga boss, makapal pa itong brake pad ni customer. Kaya lang, wala naman tayong magagawa dahil bumili na siya. Dahil nga sa ang problema niya, pag inapakan niya raw yung brake pedal niya, umi-slide pa daw itong sasakyan niya. Siyempre, kabisado niya to Kaya nga nung niroad test niya to kanina, nung after ko mapalitan ng brake pad, ang ganda na daw ng preno niya Kaya kung bumili man siya ng bagong brake pad, sa palagay ko, tama rin yung naging desisyon niya. At sinek ko nga itong sliding pin niya, okay pa naman yan, wala naman siyang stock, kaya ginamitan ko ulit ng liha itong rotor disc. Siyempre, tatanggalin ko dyan yung kumapit na kalawang, yung kaunting gasgas, kung meron man, matatanggal nitong liha yan mga boss.
Siyempre naman mga boss, kung gagamit ka ng liha, yung size niya yung 500 o kaya 600, 400, pwede yun. At pag nilihan nyo naman itong rotor disc nyo mga boss, pasadahan nyo lang, yung matanggal lang yung kumapit na dumi dyan, o kaya gas-gas, pati yung kalawang, ganun lang, hindi yung pakikintabi nyo maigi, hindi ganun. At pag okay na, gumamit ka ng malinis na basahan, punasan mo naman itong rotor disc mo, katulad ng ginagawa ko. Ganyan mga boss, ano, nakikita nyo naman, ganyan lang kasimple. At pag okay na mga boss, ito na ngayon yung bagong bili ni customer na brake pad. Nakita nyo naman, di ba, bago yan. O sa paglagay niyan mga boss, gaya ng sinabi ko sa inyo, may guide naman yan dito sa brake caliper holder. Itapat nyo lang itong brake pad nyo sa guide niya, tsaka nyo itulak. Pasok na yan. O, di ba? Pasok na siya. O, bakit isa lang ang nilagay ko? Kasi kung makikita nyo itong piston nakalabas, o, di ba? Nakita nyo nakalabas pa. Pag inilagay ko yung isang brake pad yan mga boss, hindi ko mailalagay itong brake caliper. Dahil nga sa nakalabas yung piston. Kaya ang diskarte dyan, ilalagay ko muna itong brake caliper, tapos yung 2 bolt niyan, ilalagay ko rin. Kahit na ipakapit nyo lang itong 2 bolt na number 14 dito sa thread niya, okay na yun mga boss. Tsaka nyo ngayon siya gamitan ng matigas na screwdriver nyo, yung flat screw mga boss. Ayan mga boss, yung tinuturo ko, matigas na klase ito mga boss. Kung makikita nyo, ginagamit kong pansisil yan eh. Nakita nyo dito sa ibabaw ng butas ng brake caliper mga boss, ano, ipinasok ko itong flat screw. Ikinalso ko yan sa rotor disc. Ipakita ko sa inyo kung paano ko ikinalso. Tignan nyo mga boss. Ayan, pag naikalso nyo siya, hilahin nyo yung flat screw nyo papunta sa inyo. Para yung nakalabas na piston dito sa brake caliper, dahan-dahan yung papasok sa loob ng brake caliper housing nyo. Ayan mga boss, kung makikita nyo, hinihila ko na itong flat screw. O yan, nakita nyo, di ba? Di ba, pumasok na itong piston dito sa loob ng brake caliper housing niya. Pagpasok na yan mga boss, tanggalin mo na ngayon yung 2 bolt na number 14 dito sa brake caliper nyo. Ayan mga boss, yung tinanggal kong 2 bolt. Tsaka mo ngayon iangat na itong brake caliper mo. Dahil nga sa pumasok na yung piston dito sa loob ng brake caliper housing niya. O ito ngayon yung isa pang brake pad mga boss. Ilalagay ko na rin yan. Kung makikita nyo itong tinuro ng daliri ko, yung brake pad niya, ipapasok nyo yan dito sa guide ng brake caliper holder. Yung sa baba, unahin mo. Pag nailagay mo na dito sa baba, naitusok mo na siya. Sa taas naman mga boss, itapat mo lang yan dito sa guide niya. Tsaka mo ngayon itulak itong brake pad. O diba? Tapos na, nakatipid ka na ng gastos mo. Alam niyo mga boss, itong ginagawa ko, hindi ito madali. Mahirap ito para sa akin dahil marami ding galit sa akin sa ginagawa kong mga video. Siyempre, imbis na magpapagawa kayo sa kanila, kayo nagagawa. O di ba? Ang tendency nun, siyempre magagalit talaga sila sa akin dahil natuto kayo eh. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, bahala na ang Diyos sa akin. Ang mahalaga, meron kayong natutunan at kung nakinabang kayo sa video, kung gusto nyo kung isubscribe, okay lang. Kung ayaw nyo naman, okay lang din. Dahil ang Diyos naman ang gagante sa bawat mabubuti nating gawa. Parang ganito, pag mag-aaral ka, magbabayad ka siyempre dahil mag-i-enroll ka eh. Eh dito manunood ka lang, pag masikap ka pa, matututo ka. At higit sa lahat, wala kang babayaran. Diyos na nakakakita nun sa puso mo. Kung paano mo susuklian yung kapwa mo na gumawa sa'yo ng mabuti. Maraming salamat mga boss sa panonood. Actually road test na ito ni customer. Naging okay naman itong sasakyan niya. Sabi ko nga kay customer, pwede niya naman gawing spare yung pinagpalitan niya dahil nga sa makapal pa. Linisan lang yun. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana kung maaari, huwag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat. Paalala lang mga boss, huwag niyong kalimutang i-check yung brake fluid reservoir nyo. Si customer kasi umpisa pa lang ng pagtatrabaho ko, binawasan niya na itong brake fluid niya dito sa reservoir kaya hindi na siya umapaw. Salamat!